kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karungan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo, o 4 na po na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakross-posting ng mga chapels, groups at communities. Mga kapatid, sa aklat ni Propeta Isaiah, sinasabi ng ating Panginoon Diyos, makalimot man ang iyong ina na ikaw ay tangan niya sa sinapupunan, ngunit ang Diyos ay hindi makalimot. Kaya po sa ating Ebanghelyo ni San Juan, ang ating Panginoong Hesus ay nagpaalala sa atin na ang kanyang lahat ng ginagawa ay hindi sa kanyang ganang sarili, bagkus ito ay nagmula sa Ama. Mula sa Diyos na Ama, ang lahat ng kaligtasan at dakilang pag-ibig na ipahayag ng ating Panginoon sa kanyang pag-alay ng kanyang buhay. Na dahil dito, tinatawag tayo na tutugon din at suklian ang kabutihang loob ng Diyos sa pangitan ng ating pagsisisi. Kaya dumulog po tayo sa mga Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga mabubuti ay iyong ginagantimpalaan sa kanilang ginagawang kabutihan at ang mga masasama ay iyong binibigyan ng pagkakataong makapagbagong buhay. Kaawaan mo kaming sumasamo sa iyo upang ang pag-amin naming sa nagawang kasalanan ay magkamit para sa amin ng iyong kapatawaran. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, hingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan. Sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nangingingain sa magandang pastulan.
Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin dadanas na matinding init ng sikat ng araw sa disyerto, sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok, at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at kanluran, gayon din sa Sebini sa timog. Kalangitan, umawit ka. Lupa, ikaw ay magalak. Gayon din ang mga bundok, pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahabagan ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon, nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ng sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi natatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahabag. Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit na ano ito, ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkakalupig. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap, sa tanan siya'y nahabag. Magsitayo po tayo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Pagkabuhay ako't buhay, nabubuhay na sinumang ako'y pinananaligan, ay di mapapanaigan ng kamatayan kailanman. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, ang aking amay patuloy sa paggawa
at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamhinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang Ama at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kahit sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito, ang mga gawang ipakikita ko sa kanya ng Ama, ang manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang Ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilapat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na marinig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at makinig sa Kanya at mabubuhay. Ang Ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbibigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na marinig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. At ang lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama. Kahit matuwid ang hatol ko, hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ating pong Isus Nazareno. Ang ating pong paksa ngayon ay kapangyarihan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos. Ito ang dapat nating pagninilayan ng mabuti. Sa salitang Hebreo, ang kapangyarihan ng Diyos ay tinatawag na Yad Elohim. At itong Yad Elohim, maaari ring ating literal na i-translate ang kamay ng Diyos na nagbigay ng mga dapat na inaasahan na ibibigay ng Diyos na mayroong tipan ng kanyang bayan. Ang gabay, ang proteksyon, ang lahat ng kalinga. Na ito naman ay ating napakinggan sa hula ni Propeta Isaias sa ating unang pagbasa, Kapitulo 49, versikulo 8 hanggang 15, na gagawa ang Diyos ng isang panibagong tipan na palalayain niya ang kanyang bayan na ngayon ay binihag sa ibang bansa, ay pabalikin niya dahil gagawa na siya ng mabuti sa kabila ng pagkalimot ng tao, sa kabila ng
hindi na pagkaroon ng magandang ugnayan ng tao at ng Diyos. Siya pa rin ang Diyos na may habag, na may awa, at may pagmamahal. Kaya sa ating Salmo 144, versikulo 8, nasabi, ang pag-ibig ng Diyos ay ganap at ay punong-puno ng habag. Kaya po itong Diyos na mahabagin, ito yung kapangyarihan niya. Sa ating ebanghelyo, dahil ang ating ebanghelyo hindi na po Hebreo, ay koinoko na Grigo. Sa koinoko na Grigo, atin pong makita dito ang tinatawag na dunamis tutio. Dunamis tutio, ibig sabihin kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay kapangyarihan ng Ama na ginagawa ng anak. Kaya sinasabi sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 17 at sumusunod, na sinasabi ng ating Panginoon Hesus, ang aking amay patuloy na ng paggawa, gayon din ako. Ito yung dunamis tutio. Pinagpatuloy ng ating Panginoong Hesus Nazareno ang gawain ng Ama. At ano po ang gawain ng Ama? Mayroon bang mga kababalaghan? Maaring kababalaghan. Opo. Pero ang mahalaga dito, ang kapangyarihan ng Diyos ay ang kanyang magpahayag ng kanyang pag-ibig na dakila, ng kanyang habag, ng kanyang awa, na ito'y nagbibigay ng buhay at hindi lang buhay para sa tinatawag na physical na buhay, ay buhay na magliligtas. Kaya kapag tingnan po natin ang ating ebanghelyo ngayon, sinasabi ng ating Panginoon na ang Diyos na Ama ay nagbibigay buhay at ito'y ibinigay rin sa Kanya. Na ang ibig sabihin dito, ang ating Panginoong Hesus ay kayang magbigay buhay. Kaya nga sinasabi niya, darating ang panahon, at sabi niya, ngayon na nga, at itong panahon, ito yung tinatawag na Kairos, panahon ng Diyos, na kung saan ay dumating na nga ang panahon na ang mga patay ay makikinig sa Kanya at ito'y bubuhayin niya. Sapagkat sinasabi niya, hindi po na tinitingnan ng Diyos anong mga kahinaan natin, anong mga hindi natin nagawa. Pero kung gumagawa tayo ng mabuti, nagsisikap tayong magbalik loob at gagawa ng mabuti sa pangalan ng Diyos, tayo ay ililigtas. Tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ito'y ibinigay ng Diyos na Ama sa anak. Hindi po hahatol, ayon pa sa ating Panginoong Hesus, ang anak ng kamatayan. Pero ibinigay na ng Diyos na Ama ang paghuhukom, ang paghahatol sa kapangyarihan ng ating pong Hesus Nazareno. At ang hatol ay binabatay o ang parusa ay binabatay kung gumagawa ba tayo ng kabutihan o hindi. Ang panawagan ng ating Panginoong Hesus ay tanggapin ang Diyos na Ama. At ang pagtanggap ng Diyos na Ama ay ang pagkilala sa anak. Sapagkat lahat ng kanyang itinuturo, ibig sabihin ng kanyang ebanghelyo, lahat ng kanyang ginagawa, ay hindi po ginagawa sa ganang sarili niya, bagkus ginagawa niya ito na mula sa Ama na nagsugo sa Kanya. Kaya ang tinatawag na dunamis tutio o potentia Dei sa Latin o kapangyarihan ng Diyos ay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus Nazareno na lalong ipahayag ang awa, ang habag, ang pag-ibig o dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin na handa tayong bibigyan ng buhay na ganap at kasiyasya. At kung tayo namatay dahil sa kasalanan at tayo nagsisihit nagbalik loob, tayo ay Kanyang bubuhayin at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Salamat sa ating pong Hesus Nazareno. May pag-asa tayo sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay kapangyarihan ng pag-ibig. Dunamis tutio, hindi po kapangyarihan para sa kalakasan. Ito ay kapangyarihan
na tiniis ng ating pong Isus Nazareno ang pagpasa ng cross. Tiniis ng pong Isus Nazareno ang pagkapako sa cross at nabayubay siya sa cross upang kanyang ipahayag, handang magsukli siya ng paghihirap, maligtas lang tayo. Handang magpakasakit at mamatay siya. Ipahayag lang ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Handang gagawa siya ng mga kababalaghan upang magbalik loob at maligtas tayo na mga minamahal niya. Dakila nga ang pag-ibig ng Diyos at ito yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya, isuko natin. Ilaan natin ang buong sarili natin sa Kanya at hayaan natin na kumikilos ang Diyos sa ating mga puso, sa ating mga isipan, sa ating mga kaluluwa, sa ating buong pagkatao, upang kung ang Diyos ay siya ng pumapanginoon sa atin, magkaroon tayo ng buhay na ganap at ikasiyasya. Salamat sa pag-ibig ng Diyos, sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tayo na po tayo. Minamahal ko mga kapatid, habang inilalapit natin ang ating mga kahilingan sa dambana ng Diyos, hingin natin ang lakas at panampalataya upang makasunod sa Kanyang kalooban. Atin pong itutugon, Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Para sa Santo Papa, ang pinamahal na si Francisco, itinalaga ng Diyos bilang kahalili ni Pedro at ministro ng mga kawan ni Kristo, upang siya ay laging mapumuno ng kaalaman, kasiyahan, at lakas ng Espiritu Santo sa kanyang walang patid na paglilingkod sa mga Kristiyano at sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ating nawang talikuran ng kasalanan ng buong puso at maging masunurin sa mga batas ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Sa lahat na nagdaranas ng pagsubok at pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya, naway magtiyaga at magtiwala sa Diyos. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Ating nawang masundan ang halimbawa ni Jesus at makiayon tayo sa kaloob ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, Ikaw ang lahat sa amin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming iayon ang aming sariling kalooban sa iyong kalooban upang makapamuhay kami sa paraang ninanais mo. Hiling namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong
bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon tong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito naway maganap sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa pagkakamit namin ng bagong buhay at kaligtasan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagdiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinimas ng pagsalungat sa panagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpakabuti namin iyong ikinararangal. Kay kaysa na mangyal sisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng Banal, makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami nagsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pasusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila muling mabuhay gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan nilapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na marigaling na utos sa turo ni Isus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Kapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Hindi kita malilimutan, hindi kita pababayaan, nakaukit magpakailanman sa aking panat ang iyong pangalan. Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Sanggol sa kanyang sinapupunan, paano niya
ng ina ang anak niyang tangan. Hindi kita malilimutan, kailan may di pababayaan. Hindi kita malilimutan, kailan may di pababayaan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng banal na pakikinabang, huwag mong ipahintulot na kami maparusahan ng iyong dulot para sa aming kagalingan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Ang kapangyarihan ng Diyos, Yad Elohim, Dinamis Tutio, Potentia Die, ang kapangyarihan ng Diyos ay kapangyarihan ng pag-ibig na walang hanggan, walang hangganan, walang maliw, puspos at dakila. Naway, ang pag-ibig ng Diyos ay atin ding ipahayag sa pagmamahal sa ating kapwa-tao at ng pagmamahal sa sarili. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya ang mga bagay na babasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihigusan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan may itang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang mga daming imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa mitan ng benisyon ito na may mahala ng pangakon sa binyag, na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Isus na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.